Ilang individual na naghain ng kandidatura para sa Sangguniang Kabataan sa Ilocos Sur hindi pasok sa kwalifikasyon. Ang detalye sa report ni Ivy Hernando. Noong Sabado, September 2, nagtapos ang filing ng Certificate of Candidacy sa Ilocos Sur. Ayon sa Provincial Election Supervisor, wala naman silang nakitang problema sa paghahain ng kandidatura. Ngunit may mga hinarang na maghain ng COC matapos makitaan ng COMELEC ng ilang issue na maaaring mauwi sa disqualification case. Batay sa SK Reform Law na ipinatupad noong 2018, hindi na po pwedeng kumandidato yung mga sa SK, Sangguniang Kabataan Elections, yung mga may kamag-anak within the second degree of consanguinity or affinity na kamag-anak na incumbent barangay, municipal, city, provincial, and national officials. May mga naghain din na hindi saklaw sa age requirement ng SK na edad 18 at hindi lalagpas sa 24 anyos. Mayroon ding dual citizen o residente rin sa ibang bansa ang hindi pinayagan ng COMELEC na mag-file ng COC. Naging malinaw naman daw ito sa mga nagtangkang maghain ng kanilang COC. Tinawagan natin sila para kausapin, ipinaliwanag namin yung possible na cancellation ng candidacy nila at yung kasunod nun ay yung criminal case of perjury dahil nga under oath yung kanilang certificate of candidacy. Ngayong linggo magsisimula ang candidates briefing para sa dapat gawin at iwasan ng mga kandidato upang walang malabag sa mga panuntunan ng COMELEC. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV.